Yo, what is up mga idol? Yan, mapagpalang araw. Nandito tayo ngayon mga idol sa Suksalmiya. Dito sa lugar kung maraming mga kabayan, mga nagde-day off. Yan o, maraming mga tao. So ito yung bansa na sinasabi ni ate na napauwi siya dahil sa kaguluhan dito. Dito tayo sa bansang Kuwait mga idol. Ako po ay napauwi po dahil sa kaguluhan sa Kuwait po. Natatakot po ako sa pasabog po. Ano? So ito yung sinasabi natin na bansang parang matindi na daw yung kaguluhan dito eh. You know? Oh, ganito yung normal na buhay dito mga idol, araw-araw. Yan o. Napaka-safe dito mga idol oh. Oh, di ba? Sabi ni kabayan, ano daw, napauwi siya dahil sa kaguluhan dito sa Kuwait. Yan, ito yung araw-araw natin ginagawa dito mga idol, papasok tayo sa trabaho. Ito yung sinasabi niyang ano, kaguluhan, traffic pala. Hindi, yung mga idol, medyo marami nagwo-worrying pamilya dun sa napanood nila kasi yung video ni nanay na galing dito sa Kuwait, na napauwi daw siya dahil sa kaguluhan sa Kuwait. Malabo po mangyari yun na kaguluhan kasi yung Kuwait government ginagawa nila lahat ng mga kaya nila para sa mga taong nandito sa Kuwait. So tingnan mo, napaka peaceful dito mga idol. Saka yung mismong lokal nga dito, mga pachay-chay lang eh, pakape-kape lang. Oh, yan ang buhay nila dito mga idol. Mas ano, mas nagpapanik pa yung mga expat kaysa sa mga lokal. Siyempre yung mismong kababayan nila hindi na papabayaan yun, kaya hindi nila hayaan bumagsak dito yung mga bomba. Ayan no. Diba, ang daming sasakyan. Normal lang lagi, araw-araw normal. Siguro si nanay kasi sa bahay siya nagtatrabaho. Siyempre hindi niya alam yung buhay dito sa labas. Kaya kung ano lang yung na-experience niya doon, yun lang yung ano niya, sinasabi niya. Hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po ako, ang lakas po ng pasabog. Talaga totoo po yan. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Naglilinis po ako sa labas nakita ko talaga yung usok. Ang akala ko matamaan ako, tumakbo agad ako sa loob ng bahay. Tsaka pansin nyo, yung mga in-interview nila puro sa bahay nagtatrabaho. Ilang years na po kayo sa Kuwait? Ano pong trabaho niyo dito? DH po, 3 years, 3 months po ako sa Kuwait. Opo. Lagi lang nasa loob ng bahay ang mga yan. Mas safe pa nga sila kaysa sa amin eh. Kasi tamo, lagi kami nasa labas. Eh sila kasama nila yung mga amo nila. Siyempre hindi lang papabayaan ng mga amo nila yan. Kaya ano, yung mga nakapanood ng video ni nanay, yung ibang pamilya na may pamilya dito sa Kuwait, kala siguro nila gano'n na yung katindi yung kaguluhan dito. Pero napaka peaceful dito mga idol oh. Normal lang yung mga ginagawa nila araw-araw. Yung bomba normal yung maririnig mo talaga yun kasi syempre malakas. Kahit sa amin, sa bahay namin, rinig yung bomba. Parang malapit lang dyan sa bahay mo yung sumabog, pero malayo yun sa mga US bases yun. Hindi naman nila pinupuntri yan talagang mga residential na area. Kaya yung mga may kamag-anak po dito sa Kuwait, huwag kayong masyado mag-alala. Medyo nadala lang siguro yung iba dun sa sinabi ni nanay na kaya siya napauwi dahil sa kaguluhan dito sa Kuwait. Ganito ang kaguluhan sa Kuwait oh, traffic. Napasok na pala tayo mga idol sa trabaho. Ito yung daily routine natin. Tapos mamaya papakita ko ulit sa inyo yung kung anong buhay dun sa Suksalmiya mamayang gabi pag out natin.
Kahapon Friday, ang daming tao doon, stampede. Kasi day off ng mga mga kadama, yung mga katulong nating kababayan. Marami nagde-day off pag Friday sa kanila. Tsaka ngayon. Yo, what up mga idol? Yan, pauwi na tayo mga idol, gabi na. 10 PM na. So, papakita ko ulit sa inyo kung ano yung sitwasyon dito sa Kuwait. Yan. Oh, ganito ka busy yung Kuwait mga idol. Busy lahat. Diba? Ganito ka normal lang yung yung sitwasyon dito. Malayong malayo dun sa sinasabi ni nanay na kaguluhan. Medyo nadala lang siguro siya ng emosyon. Kaya parang yung pagkasabi niya, parang ibig sabihin sobrang gulo dito sa Kuwait. Kaya mga idol, mo busy lahat. So ito yung gamit natin dito sa service natin, scooter. So siyempre may papasok dyan ng mga basher. Bakit nag-i-scooter? Bakit allowed dyan sa inyo mag-scooter? Ba't nag-i-scooter kayo dyan? Not allowed naman dyan. Ano na po, 5 taon ko na po itong ginagawa. Papasok, pa uwi ng trabaho. Yan. Wala namang nagsasabing bawal. Pati mga pulis nakakasabay, nakakasalubong. Okay naman. So yan, malapit na tayo sa Old Souk. Papakita ko sa inyo yung buhay ng Old Souk ng ganitong oras gabi. Mga galing trabaho, mga pauwi na rin yung iba. Yung iba papasok pa lang, yung iba uuwi na. Ganda ng Kuwait mga idol. Tapos sasabihin kaguluhan. Tahimik po ang Kuwait, peaceful. Hindi po mapayag yung Kuwait government na tamaan ng bomba yung mga residente dito. Ayun diba? Napakagaling ng Kuwait government. Tsaka mga aliso sila dito mga idol. Ang daming pulis ditong paikot-ikot. Sobrang daming pulis. Lalo doon sa malalaking highway. Nag-iikot sila, nag-iikot. Kaya ayan diba? Nasa yung kaguluhan dito. Busy ang mga tao, ang mga sasakyan, ang dami diba? Kaya huwag kayo masyadong mag-alala dyan sa Pilipinas, yung mga kamag-anak ng mga nandito sa Kuwait. Kasi hindi naman talaga totaling magulo. Kasi yung dalawang na-interview, pati yung isa yung parang mamatay na daw ata siya. Medyo siguro nagpanik din si kabayan. Kaya ganun yung reaction niya. Tapos in-interview siya sa TV. Siyempre yun yung experience niya, yun yung kikwento niya. So, kasi ang mga ini-interview lang nila yung mga nasa bahay, yung mga katulong kasambahay na kababayan natin dito sa Kuwait. Kaya kung ano lang yung experience nila doon, yun lang yun ang bibigyan nila ng kwento. Yun lang yung nasasabi nila. Pero tayo dito, araw-araw tayo dito mga idol. Araw-araw natin itong ginagawa. Wala naman, okay naman. Kaya thank you Lord din. Hindi tayo pinababayaan ni Lord. Traffic pa nga dito mga idol Sobrang busy ng mga tao dito. Trabaho lang ng trabaho. Kahit may gera. Pero dito bihira naman dito, sumabog Tsaka hindi dito yun, malayo dito yung mga idol. Baka yung sinanay sa nakatira yon, kapitbahay ng US base. Pero kahit malapit siya sa US base, hindi naman sobrang lapit talaga yon. Kasi wala naman mga bahay sa US base
medyo malayo rin ang kabahayan. Siguro naririnig lang sa kanila yung ano, kasi nga malapit sila sa US base. Malakas siguro yung sabog. Tsaka siyempre matanda na si nanay. Ito mga idol, oh. Andito tayo sa Old Souk. Ganito ang Old Souk mga idol. Sinasabi nilang ano, kaguluhan sa Kuwait. Ayun, oh. Ang daming tao. Oh. Ganito dito sa Old Souk sa mga idol, oh. Naglalaro yung mga bata. Kasi kung magulo dito, dahil sa gera, kung magulo, baka wala dito tao mga idol, baka lahat nasa loob lang ng bahay. Ito, namamasyal sila lahat. Halos ano dito, stampede, oh. Sobrang dami ng tao. Ayan, oh, kumpul-kumpul, oh. Mga bata dyan, playground ng mga bata yan, oh. Naglalaro sila. Ayan, oh. Scooter, mga bata. Ayan, dito tayo mga idol sa Old Souk, kung saan maraming tao dito sa Old Souk. Dito nagmi-meet up yung mga ano, magkakaibigan, tsaka magkakaibigan, magkakatrabaho. Ayan. Dati may mga kainan dito sa gitna, eh. Wala na, oh. Pinasarado na. Oh, ayan mga idol, oh. Oh, namamasyal lang sila. Kaya medyo maraming nagbabash doon kay nanay sa Facebook. Kasi nga daw, yung expression niya kasi, kaya daw siya napauwi nang dahil sa kaguluhan dito sa Kuwait. Ano na kung balak nyo ngayon? Paano ko kayo magsisimula ulit dito sa Pilipinas? May naipon din po ako konting pera, mag-business na lang po ako. Bakit po mas gusto niyo yung ganung option? Bakit po mas kampante kayo dito kahit na mas mahirap yung buhay dito sa Pilipinas? Kasi po gusto ko po sana pumunta sa Kuwait para makapag-ipon din ng konting puhunan. Ganun naman po ang gera naman na. Kaya gusto kong umuwi na. Ito po yung magulo sa Kuwait. Ganito ba yung may kaguluhan? Kasi kung may kaguluhan dito, wala kang makikita ng tao dito. Lahat nasa loob ng bahayan. Ayun, oh, ikot tayo dito. Oh, ayan, oh. Nandito na lahat sa Old Souk. Lahat na ng klase nandito. Klase ng tao. Iba-ibang lahi, eh. Ano, mga nag-i-scooter pa yung mga bata, oh. Oh, di ba yun? Tamang chay-chay. Sila baba. Oh, paano magiging magulo yung Kuwait? Ano, padala na kayo dito mga idol. Matas padalahan dyan, oh. Alnada. Ang daming bata dito, oh. Mga nag-uwi yan, galing trabaho, pauwi na sila. So, inikot ko lang kayo dito mga idol para makita nyo yung sitwasyon dito. Dati yung mga ano to, eh, mga restaurant yan, bukas yan. Mas maraming tao dyan siguro kung bukas pa yan. Mga ano yan, restaurant mga Pilipino. Ito mga to, ano, yun sa kabayan, no? Tamang scooter. Tapos pupunta ulit tayo dun sa may kabila naman mga idol, dun sa tambayan namin. Tambayan namin, ayun, oh. Tamang football yung mga bata, bikers, oh. Sila kabayan, nagsimba siguro yan. Ay, bukas pa pala ang Sunday. Ang dami tao dito. Saturday. Lalo na kaninang hapon siguro. Kasi yung ibang mga kasambahay na kabayan, day off ng Sabado, eh. Biyernes, Sabado. Napupuno to. Ngayon mga nag-uwi na yun kasi alas 10 lang, hanggang alas 10 lang sila, eh. So kaya konti na yung tao na yung nakikita nyo ngayon. O, dito naman tayo sa kabila. Dito kami tumatambay, eh. Tingin-tingin tayo dito kung marami rin tao. Kaya ano lang mga idol, pray lang na sana matapos na yung ano, gera,
para back to normal na ulit tayo, you know. Kasi syempre hindi rin talaga maiiwasan mag-worry yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas dahil sa mga napapanood sa social media. Yung iba pa-trending lang, di ba? Syempre nga naman pagka yung action mo, yung reaction mo is medyo nakakabahala, magti-trending ka talaga. So kaya ganun. Pero napaka peaceful dito mga idol, oh. Napaka peaceful dito mga idol, kaya huwag kayong masyado mag-alala sa mga mag-anak nyo dito. Yung mga nasa labas nga nagtatrabaho, patambay-tambay lang sila, patambay-tambay, pachay-chay. Wala tayo matatambayan ngayon. Saan tayo pupunta? Saan tayo tatambay dito? Ikot ulit tayo mga idol. Dito tambayan namin kaso puno. Ikot ulit tayo. Punta kaya tayo na excite. Tingin tayo ng camera doon. So yun lang mga idol, hanggang dito na lang, no. Basta lagi lang tayo ingat sa mga nandito sa Kuwait at saka dun sa mga dito sa lahat ng GCC country. Ingat tayong lahat mga kabayan. So lagi lang tayo magdadasal na sana matapos na yung gera, no. Saka yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, huwag kayo masyado mag-alala kasi okay lang kami. Kayang-kaya natin yan, OFW tayo Basta pag sinabi pasok, pasok. Walang gera no. Walang gera-gera, kailangan namin ng trabaho. Ikot tayo dito.